Umalma din ang mga senador sa panibagong aksyon ng mga barko ng China laban sa ating mga kababayan sa West Philippine Sea. Bukod sa paglabag sa international law, paglabag din nila ang mga aksyong ito sa karapatang pantao. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. Kinundina ng mga senador ang panibagong panggigipit ng mga barko ng China sa mga barko ng bansa sa panibagong insidente sa West Philippine Sea, kung saan binomba ng tubig ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nang magsagawa ng resupply mission sa Bajo de Masinloc. Tinawag ni Senate President Juan Miguel Zubiri na walang puso ang mga gumawa nito sa mga barko natin. Nanawagan din si Zubiri na pauwiin na ang Chinese ambassador dahil umano sa kawalan ng nagawa para matugunan ang sunod-sunod na pag-atake sa tropa ng pamahalaan. Ayon naman kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, walang karapatan ng China na magpaputok ng water cannon sa ating mga sasakyang pandagat, gumawa ng panganib na maniobra at harangin ang mga humanitarian mission ng bansa. Nanawagan ng senador na sumunod ang China sa international law sa ilalim ng UNCLOS. Sabi naman ni Senator Grace Poe, ang pananadya ng China ay labag sa international law. Sa kabila ng mga insidente, nanawagan ng senador na huwag magpatinag at huwag umatras sa pagprotekta ng ating katubigan. Para naman kay Senator Jinggoy Estrada, ang mga aksyon ng China Coast Guard ay hindi dapat nangyayari. Ito anya ay malinaw na paglabag sa karapatang pantao, batas ng dagat at nagpapakita ng kawalan ng paggalang sa soberanya ng Pilipinas. Daniel Manalastas para sa Bayan.